Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Patuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa. Kaninang isang bahay sa Angeles, Pampanga ang pinasok dahil sa hinalang doon nagtatago ang puganteng mambabatas. Alamin natin ang detalye mula kay Lestor Aler. Lestor? Ngayon, may sinalakay ng mga otoridad ang bahay ng tito ni Senator Robin Padilla sa isang subdivision sa Angeles City, Pampanga. Umaga nang magtungo ang pinagsamang puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, National Bureau of Investigation, ang bahay na sinasabing tinitirahan o tinataguan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero bigo ang mga itong matunton si Senator de la Rosa matapos halugugin ang naturang bahay. Ayon kay Aribel Gatong, purok leader ng subdivision, tinawag siya ng isa sa kanilang mga kagawad na may gagawing operasyon sa naturang bahay. Sinabi niya rin tumagal ng 30 minuto ang nangyaring operasyon kung saan sinuyod ng mga ito ang bawat sulok ng bahay. Kwento naman ni Vina Pahantoy na nakatira sa bahay kung saan ginagawa ang operasyon o ginawa ang operasyon, nagulat na lamang siya na may mga otoridad na sa tapat ng kanilang bahay. Pero paglilinaw niya, walang Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanilang bahay ng mga oras na iyon. Kwento rin ng ilang mga nakatira malapit sa bahay na wala silang nakitang pickup truck na pumasok doon matapos na tumakas ang puganteng Senado sa Senado ang puganteng senador noong May 13. Samantala na pag-alaman na pinaparenta ang naturang bahay na pagmamayari nila kay Carino na siyang tito ni Senator Robin Padilla. Sa mga oras na ito, Naomi, wala na ang mga tauhan ng NBI at CIDG sa lugar. Pero may mga nakita tayo kanina na ilang mga pulis mula sa Angeles City sa harap at paligid ng naturang bahay. At ayan ang latest dito sa Angeles City, Pampanga. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Lestor Aler. Samantala, patay ang mag-aama sa Davao nang matangay na rumaragasang baha. Sa detalye, alamin natin mula kay Noreen Igonia. Noreen? Yes, Naomi, sa post ng ina ng mga biktima na si Krishna Kagalita na nakuhanan pa ng video ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak na naliligo sa ilog sa Sitio Tipolo, Kalinan, Davao City, alas 3 ng hapon nitong Martes, Marso 26. Ito na pala ang huling video na makikitang buhay ang dalawang magkapatid matapos silang tangayin ng rumaragasang tubig baha kasama ang kanilang ama. Matapos makatanggap ng report ang pulisya, agad silang nagsagawa ng rescue operations. Unang natagpuan ang bangkay ng 4 anyos na biktima nga si John Clark Hingo sa Barangay Riverside, Kalinan, alas 3:30 ng hapon nung araw din yun. Kaninang alas 6:30 ng umaga naman, natagpuan ang bangkay ng 38 anyos na si Jeffrey Hingo, ang kanilang ama at ang kanyang isa pang anak na si Clint John Hingo sa kanal na isang irrigation dam sa katabing barangay. Ayon sa investigasyon, habang naliligo ang mag-ama ay bigla na lang lumaki ang tubig dahil sa malakas na pag-ulan sa bukiring bahagi ng lugar. Dahil sa lakas ng bugso ng tubig baha, inanod ang mga ito. Humingi naman ng tulong ang pamilya ng mga biktima upang mabigyan sila ng maayos na libing. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. Pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na isabuhay ang sakripisyo, malasakit at pagkakaisa para sa mas matatag na bansa. Sa kanyang mensahe sa mga Muslim communities, sinabi ng Pangulo na tulad ng kwento ni Prophet Ibrahim, dapat ay manatiling matatag ang pananampalataya, kababaang loob, pagsunod at pagtitiwala sa mas mataas na layunin. Binigyan din niya na ang pagsasakripisyo para sa makatarungan at marangal na layunin ay nagdudulot ng biyaya hindi lamang sa individual kundi sa buong lipunan. Hinimok din ng Pangulo ang mga Pilipino na ipagpatuloy ang diwa ng Idil Adha sa pamamagitan ng kabutihang loob, paglilingkod at pagtutulungan. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.